galit na galit ako ngayon. After yung Senate hearing nyo last April 20, 2023, madaling araw ng April 21 at 1 a.m., pinagbabaril po yung bahay namin. So sinong pinagdudahan mo nag-stopping? Sige nga. Mga digamo po. Magkahantay dito. Mga digamo po. Sila po. Pag may namamatay, pinupoint kay Governor Digamo. Kami na naman, ako na naman, dahil wala na si Ruel na pwede nilang sabihan na si Ruel. Ikaw ang pinakahari sa sugal dun sa Negros. Pero sa ganitong tao, magsasana malinis to dito. My goodness, sir. Ito yung campaign manager, lahat-lahat to. Isa, tao ni Henry Tebis at Arnie Tebis to. Si Pastor Nalam. Kaya po ako nandito at napunta po kami kay former President Rodrigo Duterte ng Davao, from Negros Oriental to Dapitan, Dapitan to Davao. Resgo kaayo in Bisaya. Dinala ko yung mga anak ko, iniwan ko ng Dapitan. Just to seek help for our former president. Naiiyak talaga ako. Natapos ng hapon, madaling araw ng April 21, 1 a.m. in the morning, pinagbabaril yung bahay namin. Saan ang bahay nyo? Doon sa Dumaguete. Oh. Kasi yan si Kuya Piñero. Magkaaway na kami noon ni Governor Digamo. Tinawagan niya ako, birthday yun ng kapatid ko, April 6, 2020, August 6, 2020. Tinawagan ako ni Governor Digamo, Manong Ruel yung tawag ko sa kanya, kasi personal staff niya ako noon. Kitty, tulungan. Personal staff ka? Yes po. Okay. Sa Kapitolyo? Yes po. Sige. Tulungan mo si Kuya Piñero mo. Lahat ng bodyguard ni Governor Digamo, kuya yung tawag ko sa kanila kasi most of them are policemen. I can look, kaya kong tingnan si Kuya Piñero mata sa mata. Kasi doon siya pumunta sa bahay namin. After tinawagan ako ni Governor Digamo, sabi ko sa kanya, nung Ruel, hindi ko alam yan. Sabi niya, Kitty, tabangira si Kuya Piñero ni mo, kay kahibalo kong daghan kang kailang pulis, kabalo kong palangga kas mga pulis. Kay tungod, nga hanong napalang... So, unsa nga particular tabang ang kailangan niya? Kay Para naa kay siya yung Piñero? relief order, na-issuehan siya og relief order after sa search warrant. Pero pag search warrant po sa bahay niya, walang nakuha na evidence. So after doon, may relief order siya to be assigned to NCRPO. So pumunta siya doon sa bahay, tinawagan ako ng guard namin sa bahay, Ma'am Kit, nandito po yung police, Piñero po yung family name niya. So agad akong umuwi kasi alam ko, bago pa lang na search warrant yung bahay niya, natakot din ako. Pero nung panahon yon, wala na ako kay Governor Digamo. So umuwi kami, kasama ko si Pastor Nalam, kasi si Pastor Nalam, tauhan din ito ni Governor Digamo. Tapos ngayon, naging tauhan na siya ni Governor Henry Tevez. Sinabihan ko pa nga siya kasi naging driver siya sa akin for 1 year and a half. Tapos pagdating na ng eleksyon, sabi niya sa akin, Kitty, Inday yung tawag niya sa akin, hindi naman ako kontento ng sweldo ng pagiging driver kasi 4 yung anak ko. Nahihiya na ako sa asawa ko, si Ate Jean mo, na konti lang daw yung kita niya. Sabi ko nga sa kanya, ano ang tingin ng mga tao sa'yo, galing tayo kay Governor Digamo, tapos lilipat ka sa mga Teveses. Sabi ko pa nga sa kanya, kasi na-instill sa utak ko, na ang mga Teveses ay ang mga Teveses talaga na-instill sa utak ko, mamamatay tao, mga warlord sila, kasi yun ang sabi nung Roel sa amin. Manong yung tawag namin sa kanya. Kahit ako ngayon, galit na ako. Hindi ka naman sure kailang sabihan na ganun ang mga TVs dahil taga doon ka man. Malalaman mo naman yan kung ano talaga sino at sino doon sa probinsya nyo. Kailangan ka pa bang Mr. Chair. i-indoctrinate ni Gobernador Roel Digamo na ganun kasama yung mga TVs? Hindi naman siguro. Pero Alam mo sa naman tingin yan. ko po, Mr. Chair, Yeah. base po, patapusin mo muna ako, Mayor Chanis. Both the Teveses and the Digamos are warlords. Yun ang totoo sa Negros, Mr. Chair. Hindi ako lumapit ng kahit sino na politiko. Pumunta po ako kay President Duterte kasi alam ko matulungan niya kami. Wala kaming balak na pupunta dito sa Senate kasi maliliit pa yung mga anak namin, Mr. Chair.
May 1-year-old pa po kaming anak. Kung hindi lang pinagbabaril yung bahay namin, kasi after the Senate hearing, di ba na, after yun, na-discuss niyo yung kang Rex Pipino Cornelio na case at sabi mo, I want to dig it deeper para malaman ko kung sino talaga ang culprit. Nagtapos doon ang hearing. Pagka madaling araw ng Thursday, Wednesday yung nagtapos, saka na doon pinagbabaril yung bahay namin. Tapusin ko po. Pumunta doon si Kuya. Sandali, during the hearing? After the hearing ng Wednesday afternoon, madaling araw, di ba nagtapos kayo ng April 20, Oh, Wednesday? yes. And madaling araw ng April 21 at 1 a.m., pinagbabaril po yung bahay namin. Meron po akong USB para makita po yung video, nakuha ng CCTV namin po. Tapusin ko muna. Sandali, anong nangyari sa bahay niyo? Paano? Yung nakita talaga na bullets is 5 bullets, pero after napablatter na namin, pero after nakuha na namin mga 8 bullets po, 45 caliber po yung ginagamit. Bakit? Ano tingin mo? Bakit in-strapping yung bahay mo? Anong pakialam mo? Hindi ka makasama sa hearing. Wala ka man dito. Mr. Chair, Bakit? si Kuya Piniero, pumunta yun sa bahay namin. Tapos doon niya sinabi sa amin, sabi ko nga sa kanya, hindi totoo yung sinasabi mo. Di ba Kuya Piniero? Muna akong gisultini mo. Hindi totoo yung sinasabi mo kasi kilala ko si Nong Roel. Kasi nandun siya, tapos natakot ako kasi after yun ng search Bakit warrant. ka matakot na pinalapit man kaya siya ni Gobernador Digamo sa'yo para tulungan mo? Bakit ka matakot sa kanya? During that time po, Mr. Chair, magkaaway na kami ni Governor Digamo, pero tumawag siya sa akin para tulungan si Kuya Piniero. Ako naman, kilala ko si Kuya Piniero, mahal ko lahat ng mga bodyguards ni Governor Digamo. Alam niya ni Kuya Piniero. Tapos sinabi niya sa akin, sabi ko nga sa kanya, wag mong bakit sinabi mo sa akin na inutusan lang daw siya pero hindi siya kasama doon sa bumaril talaga. Sinabi ni Piñero sa'yo yan? Oo, sinabi niya, hindi lang ako yung nakinig. Inutusan lang siya? Inutusan lang siya lang yung lookout, nandun lang daw siya sa sasakyan. Tapos nagsabi na siya kung sino yung mga kasamahan niya, yung si Sunny Lazaro, siya yung in charge sa GSO, kung hihiram ka ng sasakyan, dun ka sa kanya. Tapos si Sunny Lazaro, si Kent Martinez po, head yun ng GSO. Hindi kasi namin alam lahat ito. Hindi namin alam kung hindi So, siya yan ang nagsabi sinabi sa amin. ni Piñero sa'yo? Opo. Ano? No, Your Honor. Ha? Hindi yan. Huwag ka mag-smile sa akin, hindi ako natatawa. Yes, Ha? Your Honor. Hindi ako masaya sa Yes, Your mga Honor. allegation na ito. Huwag kang mag-smile dyan dahil Pwede siya hindi nakakatawa itong sitwasyon na ito. Mr. Chair, Yan, sandali lang. Kinukuha ko lang yung reaction niya. Ano, Hindi, totoo yan, Your Honor. yung sinasabi niya, hindi totoo. Yes, Your Honor. Kasi, Sige, pareho, ganito ha, Miss, yes po. pareho kayong under oath. Yes po. Pag may discover ako dito, one of you is lying, ipapakulong ko kayo sa silong Yes, ha, sa baba. okay lang ha? po ako Sabi makulong ko sa inyo, kung hindi ako nagsasalita. Alam mo, Mr. Chair, pinakapalan ko na yung mukha ko nang humarap ako kay President Duterte. Alam ko na si President, hindi ka pwedeng magsinungaling sa kanya kasi sabi nga niya sa kanya nung nagkausap kami, 11 p.m. doon sa wake ni Fiscal Tan na kaibigan niya hanggang 2 a.m. Sabi, pinakita ko sa kanya yung mga evidence kong dala against the Digamo. Sabi niya, hindi na kailangan yan. Nakita ko sa mga mata mo at sa asawa mo kung gaano ka-sincere at totoo yung sinasabi nyo. Hindi ko balak pupunta dito sa Senate kasi maliit pa yung mga anak ko. Kung alam ko lang na nung panahon na tinulungan ko si Kuya Piniero at mamiligro yung buhay namin ngayon, sana hindi ko na tinulungan. Alam na alam yan, even Attorney anong Ino. tulong ginawa mo? Anong tulong ginawa mo? Ako po yung tumawag, yung sinabi ni Colonel Tolentino na nag-meet sila sa common friend. Kami po yung common friend nila. Doon sila sa bahay namin talaga nag-meet. Hindi lang ako. Nandito yung si Pastor Nalam. You're raising your hand. Standby ka muna. Magsalita ka. good afternoon po, good Senator, Yes, Senator go ahead. Bato at Senator Padilla. Sa lahat po, good afternoon.
mangingi lang ako ng condolence ni Mayor kahit late na ito. I Mayor don't Danes. need it from you. Anyway, Relax lang kayo dito, ha? Relax lang kayo. Yeah, go ahead. Pastor. tagal na ako sa grupo ni Governor Digamo. Alam niya ni Mayor at yung ni Boss Mayor Fritz. But anyway, yung in connection sa presentation ni Miss Kitty Torres, yung nangyari ni Piñero. Nandun ako, sir. Eyewitness din ako. Kasi sabi niya, doon ako nag-work sa kanila eh. Yung umalis ako doon sa grupo or sa political group ni Governor Digamo. Yes, pumunta si Sergeant Piñero doon. Takot na takot. Kasi may series na mga pangyayari doon eh. Yung nangyari ni Rex Cornelio, gumugulong yung investigation. Nalalaman namin yung gunman, pinatay na, tapos nagsa-search warrant doon Sinong gunman na yun? Ha? Barilio? Yun ang alleged gunman ni Okay. Well, ni Rex Cornelio po. Tapos kumulong yung mga investigation, dumating yung parang order na ta-transfer si Sergeant Piñero. Gabi na siya pumunta doon sa bahay ni Miss Kitty Torres. narinig mo yung pinag-usapan Yes, nila? nandun ako. Anong pinag-usapan nila? Sinabi ko sa kanya, Dining table kasi namin. Sandali lang. Anong narinig mo? sinabi ko sa kanya, Sergeant, ano ba ang pwedeng matulong ko sa iyo? Sabi niya, Pastor, tulungan mo ako. Hindi ko gusto mamamatay. So, bakit ka mamamatay? Kasi takot na siya eh. Kasi itatransfer na doon siya sa NCR. Sinabi ko na lang sa kanya, ano ba talaga ang totoo? Last words na sinabi niya, hindi ako bumaril. Naghiram lang ako ng kotse ng province. Humiram siya ng kotse ng province. Mr. Chair, hindi ka pwede makahiram ng sasakyan sa province kung walang authority or walang authority ng governor. So yung Jace o yung nagbibigay si Sani Lazaro in connection sa sinabi ni Sergeant Piñero 2 weeks ng pag-upo ni Governor Henry sa province. Kinausap namin, 3 kaming nag-usap. Si Nung Sani at saka si Governor Henry at ako. Tinanong namin talaga si Nung Sani Lazaro. Ang sabi ni Nung Sani Lazaro, hiniram ni Piñero yung sasakyan ng auto sa province. Sabi, utos daw ng gobernador. Naka-affidavit yan ni Nung Sani Lazaro. Naka-affidavit yan. Hindi ko alam kung saan na yung affidavit na yun. So, eyewitness ako, narinig ko. Si Ma'am Kitty, totoo yan, tumawag siya ni Colonel Tolentino. Even me, tumawag din ako ni Colonel Tolentino. Sinabihan ko si Colonel Tolentino, Sir, nandito si Sergeant Piñero. May gustong isasabi or parang isulti ba, sir? Sabi ni Colonel Tolentino, totoo ba yang magsasalita? Sabi, sir, yes, sir, magsasalita talaga siya. Sa alam ko, pumunta si Colonel Tolentino kasi parang may birthday, I think, yung mother-in-law or yung mama niya. So nagkataon na pauwi siya. So pinuntahan talaga niya si Sergeant Piñero. Sabi ko ni Colonel Tolentino, tulungan na lang natin to. Takot na takot. Nanginginig siya sa takot eh. Dahil gustong-gustong tulungan siya eh. Now, yung pag-usap na nila ni Colonel Tolentino, umalis na kami. I mean, nandyan lang kami sa around them, but hindi na kami makarinig sa pag-uusap nila. Hindi namin alam kung ano na yung pinag-usapan.
pagka umaga parang dinala na siya sa Cebu. So, hindi yung totoo ako, maka-attest ako na hindi yung totoo na kinidnap siya, hindi. Gusto siyang magpatulong at saka gusto siyang magsalita. Pero hindi ko na alam bakit naiba na yung usapan after nang nakapunta doon siya sa national. Yun lang ang katotohanan nangyari doon, Mr. Chair. Salamat po. Thank you. Mayor Diaz. I will not contest to his statement, Your Honor, but to know the background of this person, nung umalis ito kay Gob, nagkita kami later on, sabi niya, ang sarap ng buhay dito kay Tibes. Isa to sa mga yumayaman din. Ito to sa grupo ng online sabong. Ito yung campaign manager, lahat-lahat to. Isa, tao ni Henry Tebes at Arnie Tebes to. Si Pastor Nalam, yun lang po. Mr. Chair, pwede bang makasagot ni Boss Go Mayor? ahead. Sige. Dali, Mayor. Sige, go ahead. Mr. Chair, kilalang kilala ko itong taong to. Si Bossing yung tawag ko nito Boss Mayor. Boss, magkaharap na tayo ngayon. Wala naman akong, hindi naman ako yuyaman kapag magsasalita ako ng totoo dito Sabi mo ngayon, Boss Mayor, na mayaman ako, sige. Willing ako, Mayor. Mr. Chair. Magbuksanan kami ng account namin. Parang Henry Tebes style yan. Kasi yun yung sinasabi niya, Mr. Chair, na yumayaman. Sumalasaludo ako sa iyo, Boss Mayor. Sabi mo, yung mga tao sa Negros nalulung sa mga sabong, sa mga sugal. Pero ikaw ang pinakahari sa sugal dun sa Negros. Anong klaseng sugal? Sir, manok. Ibang sugal. Sir, dinadala pa ako nito sa ibang kasino Kasi para kaming magkapatid. Hindi ba? Totoo, boss? Kailan yun, sir? Yun. Kailan? Kailan? Ito na lang, Mr. Chair. Mr. Chair. Sige. Mr. Chair, continue. Ito lang, Kasi Mr. Chair. sinabi niya, Ito lang, ikaw- Mr. Chair. Ang Patapos sa ako. akin lang, Mr. Chair. Patapusin mo na. Sandali. Sandali, sige. Mayor. Sandali, Mayor. Sige, tapusin mo. Tapusin ko to, Mr. Sige. Chair. Ako totoo. Ang direct boss ko si Governor Henry Tevez. Hindi ko yung boss yung isang kapatid. Nagtatrabaho talaga ako. Isa akong campaign operator, political operator din. Kung ganun din sa Kangdigamo noon. Since 2012 hanggang 2019. Umalis ako na dahil hindi na kami magkaintindihan. Now, balik ako sa mga sinabi ni Boss Mayor Fritz. Ako na naman. Alisa mo kayo Boss sila na Mayor naman. Fritz, huwag naman tayong magpakalinis dito. Mr. Chair, ito ang tunay na mayaman na tao. Ferrari, Lamborghini, masarap ang buhay ni Mayor Fritz doon. Kahit pa, Sigurado ka. Sinasabi pag nagsinungaling, Mayor, may Ferrari siya? Yes. Gini. oh, Mr. Chair, hindi ako matakot kahit ikulong ako 1 taon dito. Walang problema. Pakainin mo lang ako. Oh. Aircon pang... Ay, mas maganda yun. Oo. Oo. Pero buhay mo, hindi, pwede rin ako walang aircon, mabubuhay rin ako. Pero sa ganitong tao, malinis to dito, my goodness, sir. Kilala ko sa inyo. Sir, it's my turn naman, sir. Okay, Ah. sige, tama ka na. Tama ka na. Ah. Sige, Yes, ma'am. Mayor, diga mo muna. Mayor, diga mo. Dali Kaya nauna ito. Mr. Chair, my husband is no longer around to defend himself, but I would like to emphasize that these personalities present here today, parang kulang pa nga sila ng 1 or 2, used to work with my husband, fall apart for different reasons, and siguro sa experience namin in public service, pag may mga tao ka na may kailangan sa'yo at hindi mo kayang mabigay yung kailangan nila, the tendency is they will fall apart. Pastor Nalam, for example, he used to be with the governor, only fell apart when he was asking for a transaction
with the governor regarding a CT scan, a machine that he would like to enter into a bidding procedure. My husband's constant advice with whoever would like to transact with the capital is to always see to it that whatever, in the case of a CT scan, it is a medical equipment, whenever you would want to enter into a bidding process, dapat sinusunod kung ano ang sinasuggest ng doctors. Because hindi po tayo doktor. To make the long story short, they were given instruction na for as long as you will follow procedure and follow what was being suggested by the doctors, go through the necessary process, bakit naman hindi pwede? To make the long story short, there was another brand na gusto nila, but not the one being suggested by the doctors. Parang dun nagsimula yun. He keeps on going to different people, the back people. Pinuntahan pa niya ang staff ko sa office, yung aking executive assistant. Kasi ang akala niya, friend ko o ako ang makikipag-transact for that CT scan machine. Sinabihan siya ng aking executive assistant na, si Mayor Jan, hindi iyan sumasali ng kontrata. At lalong-lalo na kung ang sinabi ni Governor to go and engage only with those that are suggested by the doctor, dapat yun yung ating sinusunod. Kasi nga, medical equipment yun. Ang palagi nilang sinasabi, maraming pera dito, boss. We can share. There's so much to gain from here. But then, when my assistant was talking to me, I told him, kaya ba ng konsensya niyo mamatay yung pasyente dahil sinabi na yung slides ba yun, kung ilang slides ang kaya? I think the one suggested by the doctor, kaya yung 62 slides or slices ba? Parang yung kanilang pinipresent was only 30, pero kaya naman palang i-stretch ng computer. And so parang sinabihan siya na this is a matter of life and death. Hindi naman pwede na yung slices i-stretch mo lang dahil the doctors will not be able to give accurate data or information na kailangan ng pasyente. So the governor would like to stick to that brand na sinasuggest ng doctor dahil nga hindi naman doctor yung aking asawa kung hindi isang engineer. It started there. It was at that time when he was refused, pwede naman din nating bigyan, hingian ng comment ang back. The back requested to speak with the governor, telling him na iba yung pinipresent nila sa hinihingi na brand ng doctor. So there was a refusal na hindi talaga mapupunta sa kanila ang kontrata. I think it was there that it fell apart. That is what I knew of Nalam. Yeah. And Miss Kitty Torres too, I know her. The reason why she fell away from us, it started when she started spreading. My husband and I were having troubles in our marriage. We were talking about saving it. But every day she comes to our house telling me all the things that would worsen the marriage instead of being able to be well again with each other. And so she was advised not to come to our house. From that time on, hanggang ngayon, parang the relationship slowly fell apart. There was even a time, I do not know if Jurix is here, that in one of their distribution of aid in the hinterland, she has been claiming that she is me. So, hindi ko ma-reconcile at hindi ako naniniwala niya nung una. In fact, I stood by her kasi talagang tumutulong siya. Sinabihan ko pa yung iba na maybe you're just jealous kasi kinakampihan ko.
But later on, there were misunderstandings na nangyari, lalong-lalo na nang magbigay ng assistance. It was then that I noticed, siyang nagbibigay ng assistance doon sa dalawa kong relative na sabay na nagkasakit. I give different amount to both. Sinabihan niya yung aking isang binigyan kasi hindi magkapareho yung amount. Tita, ang daming pera ni Mayor pero yan lang ang binigay niya sa'yo, pero ang binigay niya dun sa kabila ganito. I am beginning to be suspicious na these are things you're not supposed to tell to the two. Otherwise, magkakasamaan ng loob. Pero ginawa pa rin. Okay pa rin kahit ganun. Until it has worsened and worsened hanggang nag-fell apart. Yung umalis sila, lalong-lalo na nung sinabihan na hindi na pwedeng pumunta sa amin because she started as an aide. My point here is, she was talking about the governor asking her to help Piñero at a time when they were no longer friends with the governor. Para namang ang hirap paniwalaan yan. Galit ka sa tao, tapos siya kakausapin mo to help the person the person of Piñero at a time na magkagalit kayo. Hindi lang po dito natatapos. Meron pang isa, yun si Ray Laping. He might also come. But I think I would like to make an emphasis that kung hindi siguro nag-fell apart yung yung pagiging magkasama in the past for reasons na hindi nga talaga kayang ibigay lahat kung ano yung gusto naman nila, could be the reason na nag-cross sila ng political bridge, and I would like to use the term na parang nagpagamit din sila. Sandali lang ha. Sagutin ko lang po. So, sinasabi ni Mayor Janice na nung pumunta si Piñero sa'yo, magkagalit na kayo ni Gobernador Yes Digamo. po. Magkagalit na kayo. Yes po, totoo yan. O Pero, so, Kasi, paano niya ipagkatiwala eto yung po. kanyang katiwala, papuntahin sa'yo na magkalaban na pala kayo? At the alam mo, time. Mr. Chair, totoo yon na si Mrs. Digamo, mahal niya ako. Yung mga anak ko nga, kahit nung nalaman lang ng mga dalawang anak ko na babae, na we're not in good terms na kasi yung mga anak ko hindi namin sinabihan kasi ang hirap i-explain na yung Lolo Gov nila minsan tinawagan akong ipapatay niya ako kasi sa galit ko sa kanya. Totoo naman yung sinabi ni Mayor Jan na nag-away sila ng dahil sa babae. During that time, si Mayor Jan ay parang may seminar sila kasama si Senator Cynthia Villar sa abroad. May bago po silang helper named Mary Queen. Si Governor Digamo, dinala niya yung babae niya doon sa bahay nila. Si Mary Queen po yung nagsumbong sa akin. So sinabihan ko si Mayor Jan. Oh, yun ang totoo po, Mr. Chair. Tapos ngayon, yung Sandali lang, sandali. Okay na yun, basta nagkagalit kayo. Oo. Pero, Nagka- ang tanong ko lang sa'yo ba, bakit pinapupunta ni Gobernador Digamo yung tao na gusto niyang patulungan sa'yo na magkagalit na pala kayo at that time? Bakit papuntahin niyo? Para mapasama? O, Hindi. Alam mo, Mr. Chair, si Governor Digamo, 5 minutes, pisting yawa na siya, mga saba siya na mo, dili na siya mudumot. Mayon na siya, pisting yawa ka, inana ka, ana, dagan siyang storya. Pero na ay time nga, pinatawag niya ako at saka si Marlon doon sa Capitol. Nag-close-in meeting kami. Sabi nga niya sa amin, Kitty, Marlon, magnegosyo lang kayo, tutulungan ko kayo. At tinupad niya yung pangako niya. May project po kami ng South Strong Cement under ng San Miguel Corporation, Silica Quarry ng Tayasan po. Need ng magkagalit na kayo Yes po. at that time? Yes po. Need Oh? ng yes po. Need ng signature ng governor for endorsement for area clearance sa MGB DNR 7. Si Marlon po pinatawag niya po at sinabihan niya si Marlon na wag lang kayong lalapit sa akin pag nandyan yung mga
mga tao ni Mayor Jan, lalo na yung mga pamangkin niya. Hindi kasi si Mayor Jan, totoo yung sinabi niya na every time may nangaaway sa akin noon, siya yung talagang magdedepensa. Kahit wala po kaming bigas sa bahay, walang gatas yung mga anak ko. Yung anak ko nga na si Margaret, si Maggie, sabi niya, Mama, please understand Tita Janice. Sige lang, kuha na, okay na, Oo. napalayo na tayo. Basta yun Oo. lang gusto kong malaman. Oo. Na Kahit kahit na magkagalit kayo, because honestly, I find it strange, very Oo. strange na magkalaban na kayo tapos papuntahin pa niyo yung Yung tao mga niya doon quarry sa'yo. niya, Mr. Chair, may quarry si Governor Digamo under sa name ng mga boy, mga helper niya. Meron sa, nasa akin po yung mga original copies. Tapos nag-iwan po siya na kung ano mang mangyari sa akin, Kitty, ibigay mo ito lahat sa mga pamangkin ko, mga anak ng kapatid ko. Yun ang sabi niya. Kahit ibigay ko pa sa'yo o ipakita ko sa'yo yung mga copy ng mga quarry na yun, pinahatid niya kay Kuya Junard Sevilla. Nasa ENRD yun na-assign sa Capitol. Kahit ipatawag pa natin siya, during the time, magkaaway na po kami. Magkaaway na kayo. Yes po. Okay, diyan ka muna. Sandali, Mayor. Si Mayor Pritz muna. Kanina pa ito nagtataas ng kamay. Kung mapatawag natin yung Vice Mayor ng Santa Catalina, si John Carl, binisita siya ni Pastor Nalam at ni Bayang. Ang ginamit na sasakyan, sir, yung Isuzu na green na getaway vehicle sa pagpatay ni Gov. Mayroon din kami information, sir, na andun ito sa meeting mag-meeting sila na patayin si Gov. Andito si Pastor Nalam. Walang chance sa politika, sir. Wala na sila eh. Yun na lang, at saka yung online sabong, hinahabol namin. Totoo, Mr. Chair, nagsasabong po ako. Kasi I'm from Negros Oriental. We are a home of breeders under Spanish. Yung sinabi niya na Hindi meron po- kang Ferrari, meron kang Lamborghini. Totoo yun? Yes, sir. Totoo yun, sir. Pero walang Lamborghini. Pero, sir, wala akong Lamborghini. Ano meron? I drive Ferrari. Noong December 18, nirigalo ng close friend ko. Yung close friend ko, sir, bilyonaryo. Di ko sabihin dito, sir, but in the executive, pwede ko ipakilala sa inyo, darating siya. Ang negosyo ko po ay nasa Bureau of Customs before. Oo. Tapos, nasa Bureau, ang mahal po ako ng mga Chinese, sir. Mahal ako ng mga Chinese. Just be assured, Mayor. Whatever character assassinations that will come into play during this hearing, we will stick to the facts. Okay. Hanggang facts lang tayo, ha? Kahit na magkakasiraan kayo, Okay lang, magsisiraan sir. kayo both sides. Ang akin lang dito is, nagka-character assassination na tayo dito, but the fact remains that talagang totoong may pinatay na Colin, sino yun? Oh, you cannot erase that fact na pinatay talaga si Colin. Rex Cornelio. Pinatay talaga siya. And may mga circumstances na surrounding it na that lead to this questioning. So yun lang, ha. Don't be Okay lang, sir. bakit kung meron kang magandang sasakyan, kasalanan mo ba yan kung nagkakaroon ka ng magandang sasakyan? Hindi naman siguro, pero yun nga lang, yung circumstances Alam surrounding, niyo, sir. galing ka palang custom. So, kaya, Alam mo, Mr. Chair, yung bago nilang, sa akin, social media, ito sila kasi mga campaign manager to. Kasi they are still holding eh, kahit wala na eh. Mag-ano pa rin sila sa politics, nag-organize. Kahapon, parang ang panirat niya sa akin is mayroon akong HIV. So, kahit ano-ano na sinasabi nila. So, merong kahit ano, kaming Janice nagpapatay, ni Gob, kahit ano-ano na yung sinasabi. Ito na lang sila yung natira na ano doon. okay, Mayor Janice. For the record, sir, Miss Kitty mentioned about helpers and boys na yun yung nakapangalan yung quarry. Pwede rin ipa-check if it have been used or kung talagang ginamit yun o kung talagang nagkaroon yun ng income yung mga sinasabi niya. Yun lang po. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Mr. Chair, Sandali lang, sandali. Po. PD Davao, Negros Oriental. Alaga. Nag-out ka na? Tapos ka na, last one pa. Totoo yung sinabi niya na may nasa record ninyo na i-stop yung bahay niya after the hearing? Anong lumabas sa investigation?
So confirm na in-stopping yung bahay niya Yes, sir. after the hearing, Yes, sir. sa kinagabihan. Yes, sir. In early in the evening, sir. So anong investigation niyo? Anong nangyari? There was a certain car, sir, na umiikot sa bahay niya po, sir. Then pabalik-balik po yun, sir. Then Bahay niya. yes. Ni Torres. Sir, meron po akong video, naka-USB, tapos bago kami uuwi ngayon, lahat kayo ng mga senator, including President Duterte and Secretary Abalos, naka-USB po lahat ng mga evidence namin. Huwag na muna Ibigay isama. Huwag mo na isama si President Duterte. Hindi, Kung na yun. Bibigyan po Papahingahin namin mo na yun. Huwag mo na idamay. hindi, Papahingahin mo na. bibigyan po namin ng copy kasi nandun lahat po ng mga evidences namin po. Kasi Sige. hindi ayaw naming mapahiya siya sa pagtulong niya sa amin ngayon. Okay. Thank you. Balik muna tayo doon sa strapping ng bahay mo. Anong nangyari sa investigation nyo? As of now, sir, yung unang nakuha namin CCTV footage, sir, medyo blurred po, sir, yung plaka nung sasakyan po, sir. But still, we are looking for other CCTVs po, sir, na may mga recording para ma-identify po namin yung perpetrator or yung vehicle na ginamit po, sir. Be sure ha, kasi akala ko wala nang violence sa Negros Oriental after nag-hearing tayo. Meron pa pala, may strapping pa pala nangyari. The more na magka-question ang tao nito na kahit na the situation in Negros Oriental is already brought into the open sa lahat ng tao, nagmumonitor nito, and yet, after the Senate hearing, may bahay pa na in-strapping. Ayusin ninyo ang kuhan nyo doon, trabaho nyo, at bigyan nyo ng solusyon ng kaso na ito. Yes, sir. I already asked actually, sir, through my chief of police, sir, kung if they need a security. Nasoko yung kuhan, nasoko yung crime scene. Yes, sir. Nasoko. Yes, sir. Kakuha yung mga empty shells. Yes, sir. And we are still looking for kung may mga matches po, sir, sa mga ano, sir. Mr. Chair. Sandali lang. Huwag ka muna magsalita kung anong gusto mong sabihin, ha? You just respond to my question. Bakit istapingin yung bahay mo? Anong dahilan? After po, the last Senate hearing nyo, sinabi ni Colonel Tolentino na nag-meet sila ni Peñero, Kuya Peñero, doon sa common friend. After nun is April 20, 2023. And then kinabukasan po, April 21 at 1 a.m., meron na pong nangyari na ganun, pinagbabaril yung mga bahay namin. Wala po naman kaming, wala po kaming utang na malaki na kailangan kaming singilin. Yun yung mga TVSS, may malaki silang hindi nabayaran sa amin kasi hindi na nakabalik si Gov. Digamo. Iniwan lang yung mga isisina na process namin. Dahil ako lang. Lumayas na sila lahat sa Huwag ka muna Negros. Oo. mapunta sa ibang Oo. topic, ha? Ako, as a police officer, magtanong ako ba sa motive, bakit istapingin yung bahay mo after the hearing? Anong papel mo dito sa investigasyon dito? Bakit ka istapingin? Kasi alam mismo ni Kuya Peñero na yung sinasabi ko, totoo. Di ba? Ningon pagani ka dahil Dito ka sa akin magsalita. Huwag kay Piñero. Dito. sabi pa nga niya sa akin, Inday, may girlfriend ako dyan sa San Jose, may anak kami, pag anong mangyari sa akin, tulungan mo. Di ba, Kuya Peñero? Malayo yan sa istapingin yung bahay mo. Hindi, alam niya lahat. Di, ang tanong Nag-usap ko, kami. yung magiging motive ba? Bakit istapingin yung bahay mo? Kasi alam ko lahat, marami po akong nalalaman na mga baho nila. Alam ko lahat po. So, sinong pinagdudahan mo nag-stopping? Sige nga. Mga digamo po. Magkahantay dito. Mga digamo po. Sila po. Kasi TVSS and digamo, Mr. Chair, are both warlords. Kilalang kilala ko po sila. Yung sinasabi nila na ang mga TVSS ay may maraming unexplained wealth kasi galing sa gambling. Yung mga digamo din, marami din silang unexplained wealth nang dahil sa kaba ng Kapitolyo. Naka-USB po lahat, ibigay ko sa iyo. Sige. Mayor Janice Digamo. Kabalo kong palangga ni mo akong mga anak, pero ayaw migingon na ni Ilalagay Jan. dito sa akin ka magsalita. Huwag magdirekta. Sige. Yung sinasabi niya na ako pinagkakalat ko yung problema, maliit lang yun. Sa nalaman ko sa kanila, kung chismosa po ako, Mr. Chair, lahat ng alam ko sa kanila, matagal ko nang binubulgar.
bago pa po ang eleksyon, yung sasakyan namin nakapark sa labas ng City Hardware ng Sibulan, may nagguhit ng baril at 3 bala po. 5 years, almost 5 years na po kami nang mumuhay ng takot. Meron din dyan sa USB yung bahay namin para na rin kulungan. May net. Sandali, Kasi takot na kami. sandali, ha? PD, in-stopping bahay niya. Makasecure ka ba doon sa kanila na hindi na mangyari yung pag-stopping sa bahay nila? Yes, Your Honor, sir. Ha? Siguruhin natin kasi Yes, pag ganon, ang mga tao doon, imbis matuwa na, dahil nagkabulgara na ngayon kung sinong mga kagagawan sa mga ganito, may strapping pa nangyari. Ang tao ngayon ma-demoralize. So, siguruhin mo hindi ito tatamaan. Yes, sir. Ha? Saan ka ba ngayon? Uuwi ka sa inyo? Iniwan ko po yung 4 na anak ko doon sa amin. Saan inyo? Doon sa Negros. Meron din akong sasabihin sa mga PNP doon. 6 a.m. ng umaga, after kami na strapping, pinuntahan po ako ng hepe ng Dumaguete. Sinabi niya sa akin, ma'am, sinabi niya sa husband ko at ako, ma'am, wag lang kayong magpa-interview. Kaya hindi kami nagpa-interview. Tahimik lang tayo, ma'am. Masosolve natin to. Sabi ko sa kanya, okay lang po sir, basta meron po kaming protection. Pwede bang may mag-roving na police dito sa amin? Ang sabi niya, okay ma'am, walang problema. Paggabi, may nagpunta doon sa amin. 10 minutes lang po doon, nagpicture, tapos nawala na naman sila. Okay. Kinabukasan, nag-text na naman ako, sir, wala pa pong police nag-roving. Alam mo ba kung anong sinabi, Mr. Chair? Ma'am, mag-roving lang kami pero hindi diyan malapit sa bahay nyo. Kasi pag nalaman ni Mayor Janice, magsumbong na naman, ipa-relieve na naman kami. Sinong pulis naman yun? Sinong pulis yung kasama? Nasa Dumaguete po, Ha? Mr. Chair. Ha? Sa Dumaguete po na police. Dumaguete na pulis, sino? Po. Mahirap yung magsabi ka na Kasi gano'n na hindi Yung mo... hepe nila mismo, pumunta doon sa bahay. Siya ang kinausap mo, siya Yes, nagsabi po. sa'yo Yes, siya po. na mapagalitan kami ni Mayor Janice Digamo. Malaman na naman ni Mayor Janice, baka ipa-relieve daw sila. Sinong hippie yun? Matangkad po siya. Ha? Fongo po. Ha? Si Fongo, bagong hepe ng Fongo? Dumaguete. Oo. Pungko ba? Ang hippie ng Dumaguete. Saan siya? Andito? Yeah, dali lang ha. Siguruhin mo na wala na mangyaring strapping doon, ha? Ha? Pwede hihingi po kami. O gala, ayaw ko ng paratayin kwan dito. Pabalik-balik ang problema, hindi matapos. Imbis yes, Mayor Digamo. Mr. Chair, since PD is around, I would like PD to tell this August body what I inquired and asked him after I have heard that their house has been strapped. Ah. Go ahead, you have the floor. Actually, Your Honor, immediately after the incident, sir, Mayor Janice Digamo called me, sir. And she told that all this, some stories in the background of the owner of the house regarding the issue on quarry on the area and the employment of the said person during the time of the Governor Digamo po, sir. But as to the details, sir, hindi pa po namin chinek yun, sir. But we are still looking at other angle po, sir, of the incident. Because there are so many stories po, sir, na nakakam out. But as the provincial director, sir, I want to see it that it is based on a concrete evidence po, sir, of what really happened or what really transpired during the strapping incident po, sir. Yeah, go ahead. Because Mayor Janice. I called up PD Recinto because there were several cases already, like the Ong and Tinguha case. When they were gunned down, the first thing that they have heard was that it was the governor who was suspected, Governor Ruel, to have shot them. The death also of Tonton Melodia, it was then again attributed to the governor. The governor is no longer around, and I can see that the direction
these people are going is that wala na si governor, baka si mayor na naman ngayon ang magiging culprit sa kung anong mangyayari. That's the reason why I called PD Recinto, dahil kung titignan at alalahanin po natin, long before the governor died, I already requested to have an investigation dito po sa Senate because it has been happening. Pag may namamatay, pinupoint kay Governor Digamo. Mabuti po ang Diyos dahil nang mangyari yun kay Sandy Ong at Sandy Tinguha at kay Jason Ong, they themselves discovered that it was not the governor. And that was primarily the reason why I called PD Recinto asking him to guard their house. Dahil baka biglang kami na naman, ako na naman, dahil wala na si Ruel na pwede nilang sabihan na si Ruel ang nagpapatay, ang nagpabaril, etc., etc. You know that very well, Mr. Chair, because I wrote a letter, you had that resolution. Sad to say na nawala lang talaga si Ruel bago talaga tayo makapagsimula ng Senate investigation. Okay. Thank you po. That's lang, Mayor. Wala ha. Pagkahantay dito. For the record lang. Yung nangyari sa bahay mo, hindi yun stage, ha? Hindi yun drama. Totoong may nag-stopping talaga. Mr. Chair, For the record lang, just for the record, para klaro tayo dito. yes, Kasi, I got the point of view, digamo, nasabihin na naman na sila ang pagbibintangan. Baka mamaya, ibang side na naman ang nagpapatira noon. So, I just want to be clear. Mr. Totoo Chair. yun, authentic yun na Yes po. pangyayari. Yes po, yung mga anak mo pa, sinong may gustong pagbabaril yung mga anak mo, ay yung bahay mo, yung mga anak ko hindi na nakapag-aral. Nang dahil doon, nilagnat yung mga anak ko dahil sa takot. Nasaan ka nung panahon ng nistrape yung bahay mo? 1 a.m. Nandun po kami lahat sa bahay po. Loob ng bahay? Yes po. Natutulog kayo? Yes po, 1 a.m. kasi nangyari ron. 1 a.m. So, Madaling araw daling po. araw. Pag strapping, anong ginawa mo? Sabi ng husband ko, wag kang lumabas, pero lumabas ako kasi yung anak ko nasa kabilang kwarto po. Ilang putok narinig mo? Parang third time po na putok narinig namin. Tapos yung husband ko, parang naano siya, natulala. Tapos ako yung isip ko, yung po mga anak ko. Sabi nga, hanggang ngayon, Mr. Chair, Oh. Say, just for the record, just for the record.